ito, mas pareho yung stretch nung double crochet, pati dun sa foundation nyo. Tapos ang maganda dito, di ba may chain tayo sa ibabaw, pati sa ilalim, meron ding chain. Ayan, yung mga chain, meron din sa ilalim. Tapos same yung stretch niya. Kasi pag yung foundation chain, di ba, nag-chain muna tayo ng ilan. Minsan pag hinahatak nyo dito sa ilalim, hindi siya kasing stretch nung dito sa ibabaw nyo compared dun sa ginawa nyong foundation chain. So ito, pagka ganito yung ginagawa, equal yung stretch niya. So pag start, gagawa muna tayo ng slip stitch. Ayan. Tapos, mag-chain 3 lang tayo. Ayan. Chain 3. Tapos, mag-yarn over tayo. Papasok natin dun sa third chain from the hook. Tapos, yarn over, pull through 1. Okay. Tapos, yarn over, pull through 1 muna ulit. Kasi, yun yung magiging next na parang foundation chain natin. Tapos, tsaka tayo mag-double crochet. Okay? Tapos, ayan. So, yung susunod natin, ay may dalawa na tayo na double crochet. Tapos, yung susunod, ganun ulit. Tapos, ayan, since meron na tayong chain dyan sa ilalim, mas madali na tayong gagawa ng next foundation natin. So, yan. Medyo effort lang na maipasok. Kailangan mapapasok nyo siya, guys, dun sa dalawang loop. Okay? Tapos, yarn over, pull through 1. Yarn over, pull through 1. So, nung nag-start akong aralin to, guys, yun lang yung laging palatandaan ko. Sa simula, dalawang pull through 1 lang. Okay, kasi dati nalilito ako kung pull through 2 na ba ako, hindi pa. So, ang palatandaan ko, dalawang pull through 1 muna kayo bago nyo gagawin yung double crochet nyo. Ayan, so, yarn over, pasok dun sa chain, make sure na dalawang loop. Tapos, yarn over, pull through 1, yarn over, pull through 1. So, yun ang tandaan nyo, dalawang beses muna kayo magpa-pull through 1 bago yung double crochet. So, ayan. Isa na lang, last na. So, ayan, kasi yung camera ko, yung kamay ko bumababa, ayan. Pull through 1, yarn over, pull through 1. Tapos, tsaka na yung double crochet. Tapos, pag sa next row na, iba din yung ginagawa ko. Usually, di ba, pagka next row tayo na double crochet, ginagawa natin, chain 2, tapos turn. Tapos, either ang gagawin natin, consider na natin first double crochet natin to, tapos doon na tayo sa susunod na chain mag-double crochet, or minsan nag-double crochet na tayo dito sa first chain na hindi natin i-consider tong chain 2 as our first double crochet, di ba? Pero ako, ang ginagawa ko, kasi minsan pagka bumalik na tayo, nasa third row na tayo, pag babalik na tayo, minsan ang hirap di ba, ang hirap mag-chain kasi hindi natin makita kung saan natin ipapasok. Yung iba sa space na lang nagpapasok pag magsisimula na yung susunod na row. So, ang ginagawa ko is, so wala mo nang chain anything. After nung last double crochet, turn na agad. Tapos, pasok na dun sa first chain. Gagawa ako ng single crochet muna. Ayan, single crochet. Tapos, di ba may dalawa yung loop niya. Ito, isa, dalawa. Papasok ko yung hook dito sa left loop. Tapos gagawa ulit ako ng parang single crochet ulit. So, parang dalawang single crochet na magkapatong. So, ito na yung first na double crochet ko. Ayan. Tapos, tsaka na ako double crochet sa susunod. Ayan, ganyan. Ang gusto ko dito, kasi, unlike yung pagka nag-chain to, tapos nag-double crochet tayo sa same chain, yung sobrang obvious na dalawa yung double crochet. Ito, since magkasama siya, carry bells lang, mas okay. Tapos, ang isang advantage din dyan is, pag mag-chain na tayo sa ibabaw, ayan, kitang-kita yung chain dito. So, ito, sandali, try ko, example ko sa inyo. Kasi, dito, ganun din yung ginawa ko. Ayan. So, ayan, pag nasa last chain na kayo, di ba pagka mag-chain 2 lang tayo, tapos tutuloy-tuloy na natin, yung chain 2 is considered as the first DC. Di ba pagka mag-chain na tayo dito sa last, minsan ang hirap-hirap, hindi nyo alam kung saan nyo ipapasok yung hook nyo, kasi wala siyang ganitong, wala siya yung chain, ito, wala siya ng V. So, ito yung isang advantage din ng yung ginagawa mo na magkapatong na dalawang single crochet, kasi very obvious yung chain niya, ayan. So, alam mo kung saan mo siya ipapasok. So, pagka next row ka, alam mo kung saan yung last stitch mo ipapasok yan. So, ganun. So, ayan, I hope makatulong dito sa mga fellow crocheters. Thank you for watching!